Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Dahil sa hirap ng buhay ay napilitan agad na magtrabaho si Kara pagkatapos niya ng kolehiyo. Kailangan kasi niyang kumita ng pera para sa gastusin ng kanyang ina na may sakit. Sila na lang kasing dalawa magkasama sa bahay dahil iniwan na sila ng tatay nilang babaero at adik. Mabuti na lamang at agad na natanggap si Kara sa isang kumpanya. Subalit hindi niya inasahan na magiging trato sa kanya ng abusadong manager niya. Ngunit kahit ganun pa man ay patuloy pa din siya nagtrabaho sa kumpanya kahit sa pangit na trato ng manager. Hanggang sa umabot na siya ng ilang buwan. Para sa kanya ay hindi siya pwedeng magpaapekto sa trato ng kanyang manager. Dahil kung magre-resign kasi siya ay wala na siyang income. Alam din kasi niya na wala siyang malalapitan sa mga kamag-anak nila. Dahil mga matataas ang tingin ng mga kamag-anak nila sa sarili at baka kung ano-ano pang panghahamak ang marinig nila sa mga ito. Samantala sa kabilang banda naman, habang siya ay nasa loob ng kumpanya. Aalis na ako, Kara. Nagawa mo na ba yung report na kailangan ko bukas? Kailangan matapos yan agad ha. Sambit ng manager na si Lynn na nagmamadaling nag-aayos upang makaalis na kaagad sa trabaho. Ma'am, hindi ko pa po natatapos kasi tinapos ko pa po yung isang report na pinapagawa niyo sa akin. Pasensya na po. Saad ni Kara sa manager. Isa kasi siyang assistant ni Lynn. Ano ba yan? Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin yun natatapos? Kapan ko pa yun binigay sa iyo ha? Ang bagal-bagal mo namang gumawa. Nayayamot na wika ni Lynn. Pasensya na po kayo ma'am. Hindi ko na po kasi talaga kinaya. Tugon naman ng dalaga. Oo siya. Basta tapusin mo lahat ng pinapagawa ko sa iyo. At siguraduhin mo na walang mali ang mga gagawin mong report. Ayokong mapaya sa mga boss. Naiintindihan mo ba? Pag puro mali-mali yan, humanda ka sa akin. Pagtataray na sabi ni Lynn sa assistant. Alis na ako. Ikaw nang bahala rito. Saad pa niya bago tuluyan nang umalis. Ma'am, wait lang po. Pwede ko po bang malaman kung saan po kayo pupunta? Nahihiyang tanong ng dalaga sa kanyang manager. Anong pakialam mo? Wala ka nang pakialam kung saan ko gustong pumunta. Basta asikasuhin mo yung mga pinapagawa ko sa iyo. Sagot naman ng manager. Baka lang po kasi may maganap sa inyo. Hindi ko po alam ang isasagot ko. Pasensya na po kung nagtatanong po ako. Na kayo kong sambit ni Kara. May kailangan akong asikasuhin. Kapag may naganap sa akin, ay may meeting ka mo sa labas. Yun lang ang sabihin mo ha. At huwag nang masyadong magpaliwanag. Maliwanag ba? Sabi ni Lynn. Tsaka ma'am, yung pinagpapaalam ko po sa inyo nung isang linggo pa. Sa makalawa na po kasi yun. Wala lang talagang makakasama ang mama ko po sa dialysis niya. Baka po pwede niyo po akong payagang magliban sa trabaho. Kailangan lang po kasi namin. Pakiusap ng dalaga. Naku, bukas natin pag-usapan Kara. Nagmamadali na ako. At tupagin mo muna ang lahat ng pinapagawa ko sa iyo. Siguraduhin mong maayos yan ha. Ikaw ang malilintikan talaga sa akin. Alis na ako. Tama nang maraming tanong. Wika pa ni Lynn sabay alis sa opisina. Mag-6 na buwan pa lamang ang dalagang si Kara sa nasabing kumpanya. Ngunit ngayon pa lamang ay hindi na siya magkanda o gaga sa lahat ng gawain na iniatang sa kanya ng kanyang manager. Ultimong maliliit na bagay kasi na dapat ay ang manager na si Lynn ang gumagawa. Ay iniasa pa din niya ito sa kawawang si Kara. Dahil nakakataas ang posisyon ni Lynn ay walang magawa si Kara kung hindi sundin ng kanyang manager.
Kailangan kasi niya ang trabahong ito para matustusan niya ang pagpapagamot sa kanyang inang may karamdaman. Kaya nais man niyang minsan ay magbitiw sa trabaho ay hindi niya magawa. Dahil pag nawalan siya ng trabaho ay wala nang susuporta sa kanyang ina. Kaya kahit hindi maganda ang trato sa kanya ng manager ay patuloy pa din siya sa kanyang pagtatrabaho. Kahit hirap na siya. Samantala sa kabilang banda naman, hindi mapakali sa pagpapaganda itong si Lynn sa loob ng kanyang kotse. Sinigurado niyang walang hulas ang kanyang makeup. Walang gusot ang kanyang damit at umahalimuyak ang kanyang pabango bago siya bumaba ng kanyang sasakyan. Makikipagkita kasi siya sa kanyang nobyo at gusto niyang mas lalong mahumaling ito sa kanya. Mabuti na lamang at nakarating ka. Miss na kita eh. Wala ka bang pasok sa trabaho ngayon? Sambit ng nobyong si Louie kay Lynn. May pasok ako ngayon, pero syempre, para sa iyo'y gagawin ko ang lahat. Nasasabik na rin akong makita ka, mahal. Hindi ako papayag na hindi kita makita ngayong araw. Tugon ni Lynn sa kasintahan. Naku, dapat pala'y maya-maya na lamang pagkatapos ng trabaho mo tayo nagkita. Ayaw kong maging sagabal sa trabaho mo. Wika ni Louie. Ayos lang naman, mahal ko. Ano pa't naging manager ako? Kayang-kaya ko gawa ng paraan ng lahat ng iyan. Huwag mo nang alalahanin ang trabaho ko. Kasi naipagawa ko na sa assistant ko yan lahat. Kaya malaya na ako. Sabi ko sa kanya ay nasa meeting ako. Kaya hindi tayo maiistorbo sa date natin. Pagmamalaki pa ni Lynn. Habang si Kara ay hindi na magkanda-ugaga sa dami ng kanyang trabaho na pinasa sa kanya ng kanyang manager. Narito lamang naman si Lynn sa piling ng kanyang nobyo at nakikipag-date. Ina-enjoy ang mga bawat sandali na magkasama sila. Inabot na ng gabi si Kara sa opisina sa paggawa ng mga trabaho ng kanyang boss. Pagka-uwi niya sa bahay, hindi pa rin niya magawang makapagpahinga. Dahil kailangan niyang siguraduhin na tapos at walang mali ang kanyang mga ginawa. Dahil pag nagkamali siya kahit konti, ay siguradong masesermonan na naman siya ng kanyang abusadong manager. Kinabukasan, pagpasok sa trabaho ay nahuli siya ng saglit. Kaya pagdating niya sa kumpanya ay itong galit na si Lynn ang bumungad agad sa kanya. Alam mong may presentation ako ngayon. Dapat ay pumasok ka ng mas maaga. Ano ba yan? Sinasabi ko sa iyo ha. Pag may mali dito, ikaw ang malilintikan. Kaya humanda ka na. Galit na si Lynn sa dalaga. Pasensya na po ma'am. Napuyat po kasi ako sa paggawa ng report nyo. Tsaka siniguro ko naman po yan na walang mali sa ginawa ko. Dinoble check ko na po yan ma'am. Tugon ni Kara. Niabot agad ni Kara ang report sa kanyang manager at nakipag-meeting na ito sa mga boss. Nang matapos ang meeting ay kumuha ng tiyempo si Kara upang magpaalam sa kanyang manager. Dahil kailangan talaga niya na masamahan ang kanyang magulang sa ospital. Ma'am, magpapaalam po sana ako. Hindi po ako makakapasok bukas kasi po kailangan ko pong samahan ng mama ko. Pasensya na po, wala po talagang sasama sa kanya sa dialysis. Ngayon lang naman po ako liliban sa trabaho. Sana po naman ay payagan niyo po ako. Emergency lang po talaga. Pakiusap ng dalaga. Ngunit imbis na maawa at payagan ng dalaga, ay dinagdagan pa niya ito ng trabaho na dapat siyang gumawa. Naalala rin kasi niya na magkikita sila ng kanyang kasintahan kinabukasan. Kaya ipinagawa na lamang niya ulit ang trabaho sa dalagang si Kara. Lubusan naman ang sama ng loob ni Kara sa ginawang ito ng kanyang manager. Sa isip-isip niya ay wala ba itong magulang para hindi maintindihan ang kanyang sitwasyon. Samantala kinabukasan, maaga na namang umalis si Lynn sa kanyang trabaho para lihim na makipagkita sa kanyang nobyo. Mabuti na lamang ay napakiusapan ni Kara ang kanyang kapitbahay na samahan ng kanyang ina. Naiiyak na lamang si Kara sapagkat nais sana niyang siya mismo ang sumama dito dahil sa pinagdadaanan nito. Ngunit kailangan niyang magtrabaho. Natatakot din kasi siya na pag hindi niya sinunod ang lahat ng utos nito ay baka tanggalin siya sa trabaho at palitan. Hindi maaaring mawalan siya ng trabaho dahil kailangan niya ng pera.
Dahil doon ay hindi napigilan ng dalaga na maiyak sa sama ng loob. Ito na lang kasi ang tanging niyang paraan para mailabas ang sama ng kanyang loob sa mga pang-aabusong ginagawa sa kanya ng kanyang manager. Magandang umaga. Nariyan ba si Miss Lynn? Saad ng Ginoo. Laking gulat ni Kara na makaharap mismo ang may-ari ng kumpanya. Nagpunas agad siya ng kanyang mga luha. Magandang umaga rin po, boss. Pasensya na po kayo. Pero wala po rito ang manager ko. May meeting daw po siya sa labas. Tugon ng dalaga habang nagpupunas ng luha sa kanyang mga mata. Bakit ka umiiyak? May problema ba? Tanong ng may-ari. Nako, wala po ito, sir. Pasensya na po kayo. Alam kong hindi ko dapat dinadala ang problema ko sa bahay dito sa opisina. Pasensya na po talaga. Huwag niyo na lang po pansinin ito, sir. Sorry po. Paumanhin ni Kara sa may-ari. Walang anuman. Ngunit nais ko talagang malaman kung bakit ka umiiyak. Mabigat ba ang trabaho mo dito sa opisina? May hindi ka ba nagugustuhan? Magsabi ka lang sa akin para maayos natin ang mga dapat ayusin. Tanong ng may-ari. Hindi po. Sa katunayan po ay nagpapasalamat po ako sa trabaho kong ito. Ngunit ngayon po kasi ay dialysis po ng mama ko. Ako po sana ang sasama sa kanya. Ngunit may mga kailangan pa po akong tapusin dito sa opisina. Naiiyak lang po ako dahil naawa po ako sa kanya. Gusto ko sana na ako po talaga ang kasama ng magulang ko sa ospital. Saad ng dalaga. Tiningnan naman ng boss sa mga ginagawa ni Kara. Nagulat siya nang mapansin ang ginagawa nito. Dahil trabaho dapat iyon ng manager ng kumpanya at hindi dapat siya ang gumagawa noon. Huwag ka nang umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Basta pray lang palagi sa taas, ha. Walang imposible kung palagi kang mananalangin. Saad ng Ginoo bago tuluyan nang nagpaalam. Samantala sa kabilang banda naman, kinabukasan ay nagulat ang lahat na makatanggap si Lynn ng mensahe mula sa may-ari ng kumpanya. Hindi siya makapaniwala na tinanggal na siya sa trabaho. Samantalang itong si Kara naman ang pumalit sa kanyang posisyon bilang manager. Ang hindi kasi alam ng lahat ay nakita ng may-ari ng kumpanya si Lynn sa mall habang nakaangkla sa kanyang kasintahan at masayang namimili. Nang makarating ang kanilang boss sa opisina ay agad niyang sinigurado ang kinaroroonan ng manager at natagpuan si Kara na umiiyak. Nang tingnan ng boss sa mga ginagawa ni Kara, ay hindi siya makapaniwala na marami rito ay mga trabaho mismo ng kanyang manager. Habang subsob sa trabaho si Kara ay nagpapakasaya lamang si Lynn at hindi tinatapos ang trabaho na nakaatang sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Kara na siya na ang bagong manager ng kanilang departamento. Nangako naman siya sa kanyang sarili na hindi niya kailanman gagawin ang mga masasamang ginagawa ni Lynn sa kanyang tauhan. Dahil sa kanyang pagkakapromote ay hindi na siya masyado nahirapan sa gastusin ng kanyang nanay sa pagdadialysis. Dahil tumaas na din ang sahod niya simula nang ma-promote siya. Samantala matapos ang trabaho ni Kara, naglalakad na siya papauwi ng bahay nang makasalubong niya ang kanyang tiyahin na si Aling Mercedes. Isa ito sa kanyang tiyahin na matapobre. Agad siyang nilapitan nito at ginausap. Kara? Ikaw nga. Sinasabi ko na nga ba't ikaw yan? Gusto lang sana kitang sabihin na magkakaroon tayo ng family reunion sa susunod na linggo. Gusto niyo bang sumama ng nanay mo? Tanong ng ginang. Pwede naman po tita. Saan po ba gaganapin ang family reunion natin? Tanong ni Kara. Plano kasing ganapin sa bahay namin. Malaki naman ang bahay namin at kasya siguro tayong lahat doon. Sagot ka lang kung oo o hindi. Sabi ng ginang. Sige po tita. Opo, pupunta po kami ni nanay. Agad na sabi ni Kara. Siya sige, aasahan namin kayo. Mauna na ako. Paalam agad ng ginang bago tuluyan ang naglakad papalayo. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng kanilang family reunion. Lahat ay natuwa dahil muli silang nagkita-kita. Ngunit nang dumating ang mag-ina na sina Kara ay tila napairap ang mga ito. Hay nako, kamusta na kaya si Kara?
Hanggang ngayon ata hindi pa rin napopromote sa trabaho niya. Hindi tulad ng anak kong si Karen, line leader na sa kumpanya. Pagmamayabang na sabi ng ginang na si Mercedes. Andito na pala kayo, Kara. Kamusta naman ang trabaho mo? Tila hanggang ngayon ay hindi ka pa din napopromote. Ayaw mo kasing gayahin ng pinsan mong si Karen. Tingnan mo naman, line leader na siya ngayon sa kumpanya. Pagmamayabang na sabi ng mayabang na tiyahin. Napaya naman itong si Mercedes nang sumagot itong si Kara. Naku po tita, kung di niyo po natatanong, manager na po ako ng kumpanya ngayon. Nakangiting sabi ni Kara. Napipi naman itong si Mercedes sa sinabi ng pamangkin. Hindi siya makapaniwala na isa na pala itong manager at mas mataas ang posisyon sa kanyang anak. Ang plano sana na pagpapahiya na gagawin sa mag-ina ay hindi na natuloy. Dahil nasupalpalagad siya nang malaman na isa na palang manager itong si Kara. Dahil doon ay umalis na lamang si Mercedes sa kanilang harap at nagpalusot na may gagawin dahil sa kanyang labis na pagkapahiya. Samantalang ang kanina naman na ibang mga tiyahin ni Kara ay naging maganda ang pakikisama sa kanila. Dahil sa isip-isip nila ay mapera ang dalaga. Kaya ibibigay nila ang respeto na nababagay para sa kanya. Masakit man isipin, pero ito ang katotohanan. Mas magiging maganda ang pakikisama ng isang tao sa iyo base sa nadating mo sa buhay. Kaya naniniwala ka ba sa kasabihan na money is power? Kung naniniwala kay maaari mo bang ikomento doon sa baba sa comment section. Pero bago ko tapusin ito ay gusto ko lamang magpasalamat sa napakasulit niyo pong suporta. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe, nag-comment at nag-like sa mga kwentong ina-upload ko dito. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokoski TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.